Jesus na try nyo magmahal, no? If it doesn't work, o, di ba, at least we try, no? Hindi ganon, no? Hindi pa ganon. Ang sabi po ng ating Panginoon, my command is this, love each other, no? Command po yon, hindi po siya suggestion, no? Hindi po siya option, kundi isang utos, no? Hindi optional ang love sa Christian life, no? Ang love po sa Christian life, ito po yung nagpapahiwatig, no, na tayo po ay hindi po ito po yung isang paraan na nagpapahiwatig na tayo po ay merong Jesus Christ sa atin pong buhay, no? So, ilan sa inyo ang minsan nang nagmahal kapag feel nyo lang? Sino po dito ang nagmamahal kapag feel nyo lang, no? Kapag bad mood na, parang sasabihin nyo, pass muna sa love, no? Pag bad mood ka na, pag naiinis ka na, ay, pass muna sa love, no? Parang hindi ko muna kaya, no? Hindi po ganon. Ang love po, di ba? Ang love po ay isang desisyon, no? Ang love hindi lang emosyon. Hindi feeling ang basihan ng love, kundi obedience. Di po ba? Command po, ang pagmamahal po, command po ito ng ating Panginoon sa atin. So, ang love ay isang desisyon, hindi lang emosyon, no? Hindi feeling ang basihan ng love, kundi obedience. So sabihin po natin sa atin pong katabi, love is a choice. Sabihin po natin, love is a choice, no? Love is a choice. So, kung command po ang love, kung utos po ang love, paano po tayo magmahal? Pupunta po tayo sa pangalawang puntos, the standard of love. No? Ang sinasabi po dito sa John 15:12, ang standard ng love hindi po tao, no? Kundi ang standard ng love ay si Jesus mismo, no? Kasi ang standard ng love ng tao, mahal ko siya kasi mabait siya sa akin, no? Mahal ko siya kasi naibibigay niya lahat ng gusto ko. Mahal ko siya kasi sumasang-ayon siya lagi sa akin. Pero kapag na-betray ka na, hindi mo na mahal. Kapag kinokorek ka na, ay, lagi naman kinokorek ako ni sister, para namang perfect siya. Ganun, no? Kapag ganun, parang ang hirap ng magmahal, no? Paano po ba nagmahal ang atin pong Panginoong Jesus, no? Ang love po ng ating Panginoon ay sacrificial, unconditional, and forgiving, no? Kahit rejected siya, nagmahal pa rin siya, no? Kahit sinaktan siya, nagpatawad pa rin siya. No, ang ating Panginoon po, ang naranasan niya nung siya po ay pinako sa krus, hindi lang po physical pain, no, hindi lang po physical pain, kundi maging sa emotional, no. Kasi yung mga taong pinagaling niya, yung mga taong inilapit niya sa Panginoon, ganun lang pala ang gagawin sa kanya, no. Ibebetray lang din pala siya, no. So, ang love po ng ating Panginoon, kahit hindi deserving, minahal niya pa rin tayo, no? Tayo pong lahat, hindi po tayo deserving, no, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Pero po, ang love niya unconditional, no, na kahit hindi tayo deserving, tayo pa rin ay minahal niya. So, ang tanong ko po sa inyo, kaya niyo bang mahalin yung mga taong nakasakit sa inyo? Oh, amen po, no? Bilang tayo po ay Kristiyano, tayo po ay binago ng ating Panginoon, no? Kayang-kaya po nating mahalin kahit yung mga taong nakasakit po sa atin, no? Kasi po ang love po nating mga Kristiyano, hindi love your way, hindi po way natin, kundi love His way, no? Amen po, no? Love His way. So kung ganito po, kung ganito ang standard ng love, kung si Jesus ang standard ng love, paano natin ito isasabuhay? So darako po tayo sa atin pong number 3, the expression of love, no? Sino dito marunong magsabi ng I love you? Amen. Tayo pong lahat, no, nasasabi natin I love you. Pero sino dito nahihirapan ipakita? Di ba? Minsan po, madali pang sabihin na I love you brother, I love you sister. Pero minsan, nahihirapan po nating isagawa, nahihirapan po nating ipakita, no? Ang tunay na love, hindi lang sinasabi, kundi ginagawa, no? Nagpapatawad, di ba ba? Nagpapatawad kahit mahirap, no? Tumutulong kahit walang kapalit,
nagiging patient sa mga taong nakakainis. Di ba? Minsan, nagse-serve at ang higit po sa lahat, nagse-serve with humility. No? Madaling sabihin, I care. Madaling sabihin, I care for you, sister. I care for you, brother. Pero iba po yung nandyan ka when that someone, when that brother, when that sister ay nag-struggle. No? Mas maganda po yung, madaling sabihin, I care, pero mas maganda po yung when that sister, when that brother, yes, when that brother is struggling, ay nakikita kung paano ka mag-care, no? So, ang tunay na love, nakikita sa actions, no? Sabihin po natin sa ating katabi, love is an action. Love, no? Ang tunay na love, nakikita sa actions, no? Love is an action. Pero minsan po, di po ba, tao lamang po tayo. Minsan, magiging honest na po tayo. Hindi po madali magmahal, no? Hindi po madaling magmahal ng tulad ng kay Kristo, no? Darako po tayo sa number 4, the challenge of love, no? Ang love po may challenge rin, di po ba? Mahirap magmahal lalo na kung nasaktan ka na, no? Lalo na kung na-betray ka, di ba? Lalo na kung hindi ka na-appreciate, no? So, ang tanong ko po sa inyo, sino yung tao sa buhay nyo na ang hirap mahalin? Diba? Sino yung mga tao sa buhay nyo na ang hirap mahalin? O si Joy, tumitingin siya kay Kuya Peterson. Joke lang po, no? Joke lang. Yun po, no? Sino po sa buhay po natin sinong mga tao sa buhay po natin na ang hirap mahalin? Hindi po natin maipagkakaila. Lahat po tayo, no, meron pong mga tao na nahihirapan tayo minsan na mahalin sila, no? Pero isipin po natin, si Jesus, minahal niya yung nag-betray sa kanya, yung nag-deny sa kanya, at higit pa yung nagpako sa kanya sa krus, no? Lahat po sila minahal ni Jesus. Lahat po tayo, kasali po tayo dun, no? Minahal tayo ni Jesus. So, lumalabas ang tunay na love kapag mahirap na, no? Di po ba? Lumalabas po yung tunay na pagmamahal kapag mahirap na. Kasi po, ang tinuturo po sa atin, ang love na tinuturo po sa atin ay hindi lang convenient love. Na kung kailan mo lang gusto magmahal, doon ka lang magmamahal, no? Ang sinasabi po dito, sakalang lumalabas ang tunay na pagmamahal kapag sobrang hirap na ng sitwasyon, no? Kapag nakikita mong kahit walang kamahal-mahal sa kanya, pero mahal mo pa rin siya. Di ba? Yun po ang tunay na love. So, paano po natin na magagawa yung love na katulad po ng kay Kristo? Ang panglima po, the power of love, no? Ang pagmamahal po, hindi po natin kaya mag-isa, no? Hindi ka po ine-expect ni God na gawin ito mag-isa, no? Ilan po sa atin ang nakatry ng magmahal pero napagod? Dahil po yun sa hindi mo maibibigay yung wala sa'yo. Di po ba? Kung wala sa'yo, hindi mo maibibigay. Kaya ano po ang gagawin po natin? Let's receive, no? Kailangan po nating maging connected kay Jesus. Kailangan po natin tanggapin yung pagmamahal ni Jesus, no? Dun po sa action na yun, that as we receive the love of Jesus, kayang-kaya po nating ipamahagi, no? Kaya po nating ipamahagi sa atin pong kapwa, no? So, yun po, magtatapos na po tayo as a closing. Imagine po na may hawak po tayong nakasinding kandila. Kapag po inilawan po natin yung isa pang kandila, hindi po nawala yung apoy nung kandilang hawak mo, no? Hindi po nawala yung apoy ng kandilang hawak mo, kundi nailawan mo yung isa pa, may ilawan mo na rin lahat ng mga kandila. Ganun po ang pagmamahal na atin pong natanggap sa ating pong Panginoon. Kapag po ito ay ating naiibahagi, no, mas lalo pong lumalago yung love. Mas lalo pong marami pong nararating ang love na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Ang love hindi dapat nagtatapos sa iyo, no? Ang love hindi dapat nagtatapos sa akin. Tayo po na nakakilala na kay Panginoon,
kay Panginoong Jesus, hindi dapat po nagtatapos ang love sa atin, no? We are called to express that love, no? Share that love, no, sa atin pong mga kapwa, no? Ang love po na nasa atin dapat dumadaloy sa iba, no? Isigaw po natin, love like Jesus. Minsan pa, love like Jesus. So yun po, inayayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay pumikit. And ngayon po, isipin po natin, no? Isipin po natin, may mga tao bang nasaktan ka? May mga tao bang iniiwasan mo? May mga tao bang alam mong kailangan mong mahalin pero ayaw mo? Di ba ba? May mga bagay po sa buhay po natin na ang hirap magmahal. Lalo na kung nasaktan ka na. Lalo na kung binitray ka na. No? Lalo na kung Lord, bakit parang pinipilit, bakit parang pilit na lang yung nararamdaman ko? No? Alam nyo po, naririnig nyo po itong message na to, hindi ka po pinipressure ng ating Panginoon na magmahal. No, hindi ka pinipressure ng ating Panginoon. Bagkus po ang ginagawa niya, ini-invite niya po tayo, no? Ini-invite niya po tayo to love one another, no? Tinawag ka ni Jesus hindi para makaramdam, kundi tinawag ka para pumili magmahal. No? Sabihin po natin sa ating Panginoon, Lord, tulungan mo po akong magmahal tulad mo. Yes, Lord, tulungan mo po kaming magmahal tulad mo. Maraming salamat, Panginoon, sa amin pong mensaheng narinig sa gabing ito, O Father God. Although, Panginoon, it is short, O Father God, bagkus, Panginoon, nawa ito po'y nagbigay, Panginoon, ng reminder po sa amin, Panginoon, kung paano po magmahal, Father God. Kung paano po magmahal, kung paano pong minahal ng aming Panginoong Hesus ang aming pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal na kahit hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, kami po inyong minahal, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang puso ng bawat isa. Nakikita mo po, Panginoon, kami po'y nahihirapan na mahalin. May mga kapwa po kaming nahihirapan po kaming mahalin, Panginoon. Alam niyo po, Father God, yung sakit na dinulot nila sa amin, yung galit, Panginoon, nararamdaman namin, O Father God, even, Panginoon, yung betrayal, Panginoon, na ginawa nila sa amin, O Father God. Lord, lahat ng ito, patuloy po naming isinusuko sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, O Father God, to love like Jesus. Tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tapang, Panginoon, na magpatawad, Panginoon, sa lahat ng mga nakasakit sa amin, Panginoon. Lord, give us, O Father God, a forgiving spirit, Panginoon. At tulungan mo po kami, O Father God, na magmahal, Panginoon, ng tama, O Father God. Help us, Panginoon, to love like Jesus and to serve, Panginoon, with humility, O Father God. Nawa, as a Christian, Panginoon, makita po, Father God, sa aming mga buhay, kung paano niyo po kami minahal, Panginoon, ay maipamahagi namin, Panginoon, sa amin pong mga kapwa, Father God, and sa amin pong mga buhay, Panginoon, maging testimony, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, on how you love us, Panginoon, on how, Panginoon, you save us, O Father God, from the cross of the Calvary, Panginoon, na kami po dapat ang nakapako, kami po dapat ang siyang nabayubay, kami po dapat ang siyang namatay, bagkus, Panginoon, because of your unconditional love, because of your unconditional love, Panginoon. Maraming salamat, O Father God, for saving us. Maraming salamat, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, patuloy mo po, O Father God, na nagamitin ang aming mga buhay bilang mga anak mong nakatanggap ng iyong pagmamahal. Lord, gamitin mo po ito, Father God, na ito po'y may pamahagi din po namin sa amin pong mga kapwa, Panginoon. Maraming salamat, O Father God. Patuloy niyo pong agabayan ang bawat isa on how to love, Panginoon. Patuloy niyo pong turuan ang bawat isa on how to love, O Father God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik, O Father God, ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Sa napaka talagang powerful sharing, powerful exhortation. So, paano natin? Ano ba yung dapat natin tandaan ng pagmamahal na tulad kay Jesus? Number one is, it is a command. Number two, ano ba yung standards ng pagmamahal niya? Number three, it is a challenge. Kailangan ay expression. Ano ba yung mga expressions ng patungkol sa pagmamahal? Ano ba yung challenges sa pagmamahal? At ano ba yung kapangyarihan na kailangan natin? The power of love. 5, lahat ano? So, thank you, Emma. I think J.I.L. Enrile is already ripe into having a preacher na pulpit minister sa kabataan. 2 na, di ba? So, alam ko, God has already opened doors to have this service for the kabataan. Amen? Amen. So, si Joy at saka si Emma, I know God has already prepared you, is already preparing you for a higher calling, at ang palagi ko lang sinasabi sa inyo, keep your feet on the ground. Kahit saan man kayo dadalhin ng Lord, alam ko ay ang kailangan is humility. Pakinggan niyo yung si Kuya Cesar, yung message niya sa inyo. Ha? Always keep your feet on the ground. Ha? And always remember the people on your way up, because when you go down, they will be the same people you will meet. Amen? So, kailangan niya ng natin. Praise God sa buhay mo, Sister M, Engineer Emma. Nakakamali ako. Praise God at praise God din sa buhay ng mga magulang mo. I know that you are being raised well. Salamat sa buhay ni Sister Entay na umiyak at medyo nag FAMAS awardee sa pinag-artista niya para ma-convince ka. Sabi ko nga tamang-tama lang yung pero hindi naman siya nag-inarte noon. Talagang galing sa puso niya. Amen. Dinagdagan ko lang. So praise God, praise God. To God be all the glory. To God be all the glory. To God be all the glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, before anything else, we are preparing for yun sa EJR sa 24 and 25. So, let's pray for this. Lahat na naka-line up na activities natin, naka-plan na activities natin, let's pray for all of this. Yung plano natin na prayer ride. I-ano nating lahat ito. And then, pag-pray natin na yung sa pinsan ko na sa San Roque, ay magiging LGN yun, kay Tersing. So, ano natin yun. Tapos yung sa bukas, yung sa anniversary sa Kanahan, let's pray na magiging worship extension service na yun. Ayan. Maging ang liwan. I think these ministries are already ripe for worship extension service. These places are already ripe for extension service. And then magpray pa tayo na marami pang lugar ang bubuksan ng Panginoon. Kasi 22 barangays ang Enrile. Pag-pray natin na slowly, God, ang ipag-pray natin na magkaroon ng contact person sa bawat barangay. Lalong-lalo na mga influential people in every barangay. So, at kailangan natin po yung prayer and fasting. Sino pa ba nagfa-fast dito? Ha? Alam mo, yung the book of Acts, kaya thousands ang na-born again dun dahil of prayer and fasting. Kayo kabataan, nagpa-fasting din ba kayo? Magsabi kayo ng totoo, naririnig kayo ng Diyos. Ha? Ngayon pa lamang, i-practice nyo na. I-practice nyo na. So, ipag-pray natin yung kalagayan ng mundo, lalong-lalo na sa Middle East.
Pag-pray natin ang ating apostolic family. Pag-pray natin ang ating mga leaders. Of course, yung kalagayan ng iglesia. Na yung mga kapatiran din natin ay na medyo nagbakasyon. They will find their way back here. Amen. Huwag tayo mag-give up praying for them. At ito yung sinasabi natin na hanggang saan ang pagmamahal natin. Ano ba yung klase ng pagmamahal natin? Kailangan isang natin sa pagmamahal ay yung pagmamahal na hindi nagmamalyo. Na anuman, regardless of the circumstances, regardless of the kind of person, mamahalin pa rin natin, maging sino ka man. Amen? Amen. Okay, let's go now to our respective groups.